Minnesota Timberwolves versus Golden State Warriors Game 5 Preview. Nagniningning ang playoff lights sa ibabaw ng Minneapolis habang nararamdaman ng Timberwolves na nasa abot kamay na nila ang kasaysayan. May pagkakataon silang tapusin ang serye sa kanilang home court at umabante sa semifinals. Ang kanilang kalaban, ang tuso ngunit kapos na Warriors na tila natigil na sa isang dead end nang wala ang kanilang general sa loob ng court. Minnesota Timberwolves. Tila nagising na ang Minneapolis sa isang bagong realidad. Isang realidad kung saan nakalampas na ang Timberwolves sa paulit-ulit na pagsisimula at paghahanap ng estilo. Sa wakas, naglalaro na sila bilang isang kupo ng seryosong na upgrade. Hindi lang sila kumpiyansa, ay umaandar sila na parang isang maayos na cyberpunk machine. May presisyon, kalmado at sabayang kilos. Ipinakita nila ito sa kanilang huling laro. Isang 117-110 na panalo laban sa Warriors. Hindi na tinuturing si Edwards na talentong para sa hinaharap. Hindi, kaibigan, narito na siya ngayon. Isa na siyang leader, hindi lang isang sharpshooter. Ang laro niya ay halo ng agresyon, kontrol at enerhiya na nagpapakuryente sa buong arena. Bawat drive niya ay parang isang drone na sumasagasa sa security system ng kalaban. At yung mga lundag niya, parang may illegal na jet booster sa mga talampakan niya. Hindi lang siya basta scorer. Isa siyang inspirasyon, tagahubog ng isang era, hindi lang pang YouTube highlights. Habang kumikinang si Edwards, si Julius Randle naman ay parang isang armored truck sa highway. Hindi flashy, pero matatag. Ang pisikalidad niya ang naglilinis ng paint area mula sa kalaban at ang kanyang consistency ang nagbibigay kalayaan kay Edwards na gumawa ng mahika. Para bang sinasabi niya, ako ang bahala sa likod, ikaw na ang sumugod at bitbitin ang espada. Kung iniisip mong madali lang umatake sa paint laban sa Minnesota, baka naniniwala ka rin sa flat earth. Si Rudy Gobert ay parang tore na tinatakpan ng liwanag para sa mga umaatake. Nagbablock siya ng tira, nagpapa-intimidate at pinipilit ang kalaban na magkamali o magmintis. Kahit sanay ang Warriors sa mga 3-point shots, hindi tumama ang mga rocket nila ngayon. Si Gobert ay ang basketball version ng isang air defense system. Isa sa pinakamahalagang katotohanan, buo at malusog ang Timberwolves. Oo, lahat sila. Sa puntong ito ng season, parang nakahanap ka ng legendary weapon sa isang video game. Bihira, pero sobrang epektibo. Sa kompletong roster, malamig ang ulo pero mainit ang puso. Ang koponang ito ay mukhang tunay na contender, hindi lang pansahog sa playoffs. Golden State Warriors, isipin mo ang isang mamahaling Swiss watch. Eksakto, koordinado, perpekto. Tapos, bam! May maliliit na tornilyong nahulog. Na mukhang maliit lang pero hihinto ang buong mekanismo. Ganyan ang laro ng Warriors ngayon nang wala si Steph Curry. Hindi lang siya basta player, na siya ang makina, ang utak, ang puso at kaluluwa ng koponan. At ngayon, nakaupo siya sa bench dahil sa hamstring injury. Sa totoo lang, higit pa ito sa isang pagkawala para itong pagsali sa 3-point contest ng walang bola. Sa laban kontra Minnesota, halatang halata ang pagkakaligaw ng Warriors. Ang score na 110-117 ay hindi mukhang sakuna sa papel, pero alam ng mga nakapanood na ito ay isang laban para sa kaligtasan ng wala ang kanilang main shooter. Nawala sa kanila ang usual na tempo na sila ang kadalasang nagdidikta. Wala si Curry kaya walang paikot-ikot na pasa, walang malikhaing play at walang mga malawalong metro na tres. Si Draymond Green ang siyang nagpapalakad ngayon, pero kita mong umuusok na ang makina niya, habang si Jimmy Butler sa abot ng makakaya niya ay parang nagsasabing, hindi ako si Curry pero tiisin niyo muna ako. Samantala, si Steve Kerr ay parang naglalaro ng chess na wala ang reyna. Tila nag-eksperimento siya ng lineups na parang naghahanap ng kombinasyong gumana sa NBA 2K. Pero ayaw tumugma sa totoong buhay. Sinusubukan ng team na pabilisin ang laro at mag-shoot ng mas madalas mula sa labas. Pero kung wala si Steph, para lang itong desperadong shots kaysa isang pinagplanuhang taktika. Bawat mintis na opensa ay parang regalo para sa Minnesota. Hindi sila naghihintay ng imbitasyon. Agaw bola, takbo, 2 puntos, palakpakan. Habang naghahanap pa ng sarili ang Warriors, nagdiriwang na ang kanilang kalaban. Hanggat wala pa ang kanilang pangunahing shooter, kailangang mag-imbento si Kerr ng panibagong gulong o kahit matutong gamitin ng luma kahit kulang ng isang mahalagang pako. Minnesota Timberwolves versus Golden State Warriors head-to-head.
Ang banggaan ng Minnesota at Golden State ay isang laban ng dalawang magkaibang estilo, isang batang team na agresibo at may matibay na depensa laban sa isang veterano ngunit pagod na kalaban na may makislap na nakaraan sa opensa. Sa kasaysayan ng NBA regular season, 134 na beses na silang nagkaharap at leading ang Warriors 77 panalo laban sa 57 ng Minnesota. Ngunit sa mga huling laro, may malinaw na pagbabagong direksyon, ang momentum ay nasa Minnesota. Huling 5 laro, January 16, 2025, Minnesota Timberwolves 115-116 win for Golden State Warriors. May 7, 2025, Minnesota Timberwolves 88-99 win for Golden State Warriors. May 9, 2025, Minnesota Timberwolves 117-93 win for Golden State Warriors. May 11, 2025, Golden State Warriors 97-102 win for Minnesota Timberwolves. May 13, 2025, Golden State Warriors 110-117 win for Minnesota Timberwolves. Sa kabila ng historical advantage ng Warriors, nasa mahirap silang posisyon ngayon. Natalo sila sa huling 3 laro ng serye, kabilang ang 2 home games. Ang Minnesota ay nagpapakita ng kumpiyansa, pisikal na kahandaan at mahusay na teamwork, habang ang Golden State ay hirap nang wala ang kanilang mahalagang manlalaro, si Stephen Curry, na sidelined dahil sa hamstring injury. Malaki ang epekto nito sa ritmo at kalidad ng kanilang laro. Ang bentahe sa mga huling laro ay malinaw na nasa Timberwolves, na hindi lang nagpapalakas ng kanilang kumpiyansa kundi nagbibigay rin ng aktwal na kalamangan papasok sa Game 5. Golden State Warriors versus Minnesota Timberwolves Game 5 prediction. Ito ay isang laban na mas pinagpapasyahan ng lohika kaysa ng mga numero. Ang Minnesota ay malusog, kumpiyansa, naglalaro sa home court at ang mga leader nila ay nasa peak form. Ang Warriors naman ay walang kapitan, mental na niyayanig at kulang sa mahahalagang aspeto ng laro. Kahit makuha pa ni Butler ang kanyang rhythm, maaaring hindi ito sapat. Ang Timberwolves ay naglalaro ng kanilang pinakamahusay na basketball at ang pagtatapos ng serye sa bahay ay hindi lang matalinong estratehiya kundi emosyonal na mahalaga. Dahil dito, ang pinakamagandang taya ay panalo ang Minnesota na may 10.5 point spread. Magiging mahirap sa Warriors ang makapuntos ng wala si Curry, habang ang matatag na depensa ng Minnesota ay kayang magbigay ng mahigpit na bantay. Isinasaalang-alang ang mababang scoring trend ng serye. Ang pagtaya sa under 203.5 points ay may matibay ring basehan. Ang larong ito ay may lahat ng elemento ng isang kontroladong opensiba mula sa home team na alam na baka wala ng ikalawang pagkakataon. Pero kayo mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang mananalo? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.